Ilang linggo nang balisa si Myrna. May lagim kasing gumagapang sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng 3 linggo, 7 katao na ang namamatay. Mas tamang sabihing pinatay. At lingid sa marami, parang siya ang may palatandaan kung kailan sasalakay ang di pa nakikilalang salarin. Makakarinig siya ng alulong ng mga aso pagku ay gagapang ang kilabot sa buo niyang katawan. At kinabukasan, isang balita ang sasalubong sa kanya. May patay na naman. Ho? Oo ka, Myrna. Meron na naman. Natagpuan sa tabing ilog ang bangkay. Ano raw ho ang ikinamatay? Parang namatay sa takot. Dilat na dilat ang mga mata na tanda ng matinding sindak sa kung anong nakita. At dinig ko, may bakas daw ng sakal. Sinakal. Hindi binigti o anuman. May marka raw sa lieg yung biktima. Gustong sabihin ni Myrna na di na siya nagulat sa balita. May premonisyon na siya sa lagim na magaganap. Tama lang ang ginawa niyong mag-asawa na lagi lang kayong nakapirmi sa loob ng bahay niyo. Sabi pa ni Kabistre. Delikado kung lalabas pa kayo sa gabi, lalo baguhan kayo rito. Kasi nga ho, ang trabaho ng asawa ko'y sa bahay lang, katwiran ni Myrna. Ipinapadala lang ho niya ang mga kwentong nasulat niya sa pamamagitan ng email sa publication. Saka lang ho nagpupunta sa opisina ng publication si Orlan pag kukuha ng tseke. Kainam maganda ang trabaho niyang asawa mo. Kumikita kahit nasa bahay lang. Hindi na lang niya sinabing hindi na gaya noon una ang laki ng kita ng kanyang asawa. Maibalik ko roon sa napatay na naman. Nasaan na ho ang bangkay? Dinala muna ng mga polis. Autopsiyahin para masiguro ang dahilan ng kamatayan. Yun ho bang mga nauna? May naresolba na ho ba ang mga pulis? Wala pa. Walang makuhang lead ang mga nag-iimbestiga. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Kabistre. Pasado 11:00 naman ng umaga nagising si Orlan. May mga deadline at nagpuyat ito kagabi sa pagsusulat. Higit na produktibo si Orlan kapag sa gabi nagtratrabaho. Magkakape ka? Tanong niya rito.
Sige nga, please. Kabisado na niya ang timpla ng kapeng gusto ng asawa. Matapang at halos walang asukal. Nakapagmumog at nakapaghilamos na rin si Orlan nang inabot dito ni Myrna ang poswelo ng kape. May pinatay na naman daw kagabi. Pagbabalita niya. Na naman? Oo nga eh. Mukhang hindi maganda ang lugar na ito na nalipatan natin. Magtatatlong buwan pa lamang silang mag-asawa sa nayong iyon. Parang nais ni Orlan sa sinabi, parang nainis si Orlan sa sinabi ni Myrna. Huwag ka ngang magsasalita ng ganyan. Walang malas na lugar. Nasa tao lang yun. Kasi nga, shut up. Asik nito. At tatahimik na lang si Myrna. Natutunan na niyang pagtiisan at pagpasensyahan ang ugaling iyon ng asawa. Inisip na lamang niyang isa siguro iyon sa mood ng mga writer na gaya nito. Malambing at mabait pero madaling mag-init ang ulo. At bossy. Hindi niya pwedeng kontrahin ang sinabi. O sige, ikaw na ang tama. Naisagot na lang niya rito. Talagang ako ang tama. Tayo ba ang dinaratnan ng disgrasya? Hindi naman ah. Oo nga may sinabi pa ba ako? At di na rin umimik si Orlan. Tatanaw na lamang ito sa labas ng bintana habang humihigop ng kape. Iniisip ni Myrna, nag-iisip na naman siguro ng plot. Habang naglulutoy, napapailing na lamang siya sa sarili. Masarap na mahirap maging asawa ang isang manunulat. Nabili nilang mag-asawa ang bungalow na iyon mula sa isang mag-anak na nangibang bayan. Nasa isang bayan sa laylayan ng Maynila at nasa isang nayon. Kakilala ng isang kaibigan ni Myrna ang dating may-ari. Bukod sa bungalow, kasamang ipinagbili ang may 600 metro kwadrado pang lote sa likod bahay. Nagustuhan iyon ni Orlan nang makita. Pwede raw itong gawing taniman ng gulay. Sa oras ng pamamahinga, pagkatapos magsulat, kapaki-pakinabang na libangan ang pagtatanim ng mga halaman at gulay. At iyon nga, nabili nila ang bahay. Pero kung kailan malapit na silang lumipat, saka naman nasira ang computer ni Orlan. Nang dalhin nila sa technician, ipinayo nito sa kanila na mas mabuti pa raw bumili na lang sila ng bago.
Ngunit halos nasaid ang pera nila. Kabibili lang nila ng bahay. Kung gusto nyo, may inaalok ako sa inyong computer. Nabili ko rin lang sa dating may-ari pero maganda pa. Bibigyan ko na lang kayo ng bagong monitor. Mas makakatipid sila ng mahigit pa sa kalahati kung bibili sila ng brand new. Isa pa, binigyan naman sila ng technician ng warranty. Sakali raw masira sa loob ng 1 taon, gagawin nito ng libre. Ang computer na iyon ang dala nila nang maglipat. Sa lahat nilang kasangkapan sa bahay, iyon ang pinakamahalaga dahil iyon ang source ng kanilang bread and butter. Iyon ang gamit ni Orlan sa pagsusulat. Nang ibaba iyon mula sa inarkila nilang truck nang sila'y maglipat. Iyon lang ang tanging binuhat ni Orlan. Ipinaubaya na nila ang pagbubuhat ng lahat ng kasangkapan sa mga pahinante ng lipat bahay. Sa mga unang araw, libang na libang silang mag-asawa sa pag-aayos at pagtatanim-tanim sa loob ng malawak na bakuran. Sarap ng hangin dito, sariwa, at pag namunga na ang mga tanim nilang gulay, fresh din ang kakainin natin. Masigla ang boses ni Orlan. Nang magsimulang magtutulog si Orlan sa araw, alam ni Myrna na tututok na naman ito sa pagsusulat. Parati itong nagbabasa kung araw, aantukin, tutulog. Wala sa oras ang pagkain. Mga palatandaan iyon. At iyon nga nagsimula na itong magsulat. Ayos ba yung bagong binili mong computer? Tanong niya ng unang gabing nagpuyat si Orlan. Pasado 6:00 ng umaga ito lumabas sa isang silid na ginawa nitong study room. Okay naman. Naihanda na niya ang almusal nito. Hoy, alam mo ba? Kanina lang ay kausap ko si Cabistre. May natagpuan daw patay malapit dito. Saan daw? Natatandaan mo ba yung malaking punong sampalok? Malapit sa may kiskisan ng palay? Sa duluhan? Tumango ito. Ayun, doon daw nakita yung pinatay. Sinaksak daw. Parang walang anuman kay Orlan ang balita. Tahimik itong humihigop ng kape. Kaya pala may mga umaalulong na aso kagabi. Tugtong pa ni Myrna. Yun pala may namamatay. May namamatay. Narinig mo ba yun? Wala akong narinig, tugon nito.
O ganyan ka naman eh. Basta nagsusulat ka. Wala kang naririnig. Parang ang wala ka ring nakikita. Pag dinadalahan kita ng kape habang nagsusulat ka, ni hindi mo ako matapunan ng tingin. Ngumiti lang ito. Saka alam mo, nang umaalulong ang mga aso, ginagapangan ako ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko nga parang narito lang sa malapit ang ano. Basta ewan. Hindi pa lang sigurado ako na nasanay rito sa bagong bahay natin. Pag hindi kita katabi sa pagtulog, pakiramdam ko'y parang hindi ako safe. Guni-guni mo lang. Namamahay ka nga lang siguro. Naulit ang pagpatay 3 gabi. Pagkaraan ng unang pamamaslang. Pagkuway nasundan pa. At nasundan pa. Isa pa at isa pa. At sa bawat pamamaslang nagtataka si Myrna kung bakit parating siya ang nakakaramdam ng kakaibang kilabot. Hindi maalis sa kanya ang pakiramdam na parang malapit sa kanya ang kriminal. Parang nasa paligid lang. Nagtanong-tanong siya tungkol sa nabili nilang bahay. Wala naman. Sa katunayan daw, bago pa rin lang ang bungalow na iyon. Bigla lang nakatagpo ng swerte sa ibang bansa ang dating may-ari. Kaya mabilisang ipinagbili. Isang umaga'y nagsisisigaw sa takot si Myrna. Napatakbo palabas si Orlan. Bakit? Orlan, tingnan mo. Tingnan mo ang mga kamay ko. Nakukulapol iyon ng dugo. Saan nanggaling yan? Takang tanong ni Orlan. Itinuro ni Myrna kung saan sa pinto. May sariwang dugo sa doorknob. Paanong nagkakaroon ng dugo riyan? Ipinagbigay alam ni Myrna sa punong barangay ang pangyayari. Nag-report naman ito sa mga pulis na masuri. Natuklas ang dugo nga ito ng tao. At katipo iyon ng dugo ng pinakahuling biktima ng pamamaslang. Napayapa ang kalooban nilang mag-asawa sa teorya ng mga pulis. Posible raw tinangka ng killer na pumasok sa bahay nila matapos nitong gawin ang krimen, pero di nakapasok dahil nakakandado ang pinto. Pinayuhan ang lahat ng residente na doblehin ang pag-iingat. Huwag na huwag kalimutang mag-lock ng pinto at mga bintana kung gabi. Nakarinig na naman si Myrna ng mga alulong ng aso. Ginapangan na naman siya ng kilabot sa buong katawan. Busy si Orlan sa pagsusulat sa kabilang silid. Kung narito lang ang asaway,
Yayakap siya rito ng mahigpit. Hindi nakatiis si Myrna. Bumangon siya at tinungo ang kwartong pinagsusulatan ni Orlan. Ngunit nang buksan niya ang pinto sa silid, ay halos manigas ang kanyang panga sa sindak. Hindi nag-iisa si Orlan sa loob ng kwarto. May dalawa itong kasama, isang lalaki at isang babae na tila mag-asawa. Nakaputing Amerikana ang lalaki at nakaputing damit naman ang babae. Alam ni Myrna na di normal ang sitwasyon. Tila sa bangkay ang mukha ng dalawa at may matinding galit na makikita sa mata ng mga ito. Sino kayo? Myrna, umalis ka rito. Tumakas ka na, sigaw ni Orlan. Tumakas ka na bago sumanib sa akin ang isa sa kanila. Orlan? Oo, Myrna. Ako ang kriminal. Pero hindi ko gusto ang ginagawa ko. Silang dalawa, ang kaluluwa nila ang sumasanib sa akin at nag-uutos na pumatay ako. Napaiyak si Myrna. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Myrna. Tumakas ka na at tumawag ka ng tulong bago uli ako makapambiktima. Bilisan mo. Nakatakbo si Myrna, nakahingi ng tulong. Nang magbalik siya kasama ang punong barangay at mga pulis, nakasalubong nila si Orlan. Nakalalabas lang ng bahay. Tila iba ang anyo nito. Nanlilisik ang mga mata. Katawan iyon ni Orlan. Ngunit nakakatiyak si Myrna na hindi iyon ang kanyang asawa. Dinaluhong nito ang isang pulis at kinailangan ng pulis na magtanggol sa sarili. 3 putok ang nagpatanimbuwang kay Orlan. Pumapalahaw ng iyak si Myrna nang yakapin ang asawa. Kababalaghan, mahirap hanapan ng paliwanag. Pero naghahanap si Myrna ng paliwanag. Paanong nasaniban ng isang kaluluwa ang kanyang asawa? Nang mailibing si Orlan, lumuluhang sinilip ni Myrna ang silid na dating pinagtatrabahuan ng asawa. Miss na miss niya si Orlan, pero laking gulat nito sa nakita. Naka-on ang computer ng asawa. At sa swivel chair sa harap niyon ay unti-unting nagkahugis ang dalawang nilikha. Ang dalawang galit na kaluluwa. Nagsisigaw si Myrna. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay at di
na iniwan pa hanggang mag-umaga. Iyon ang nagtulak kay Myrna na balikan at kausapin ng technician na nagbenta sa kanila ng computer. Tapatin mo ako. Saan mo nabili ang computer na ibinenta mo sa amin? Busig niya rito. Bakit? Basta. Umamin ang technician. Ang computer na iyon daw ay dating pag-aari ng mag-asawang biktima ng massacre sa Marikina. May hardware business daw ang mag-asawa at isang hapon na magsasara na ang tindahan ay pinasok ng mga magnanakaw. Ginagamit ang computer bilang talaan ng lumabas at pumapasok sa kanila sa kalakal pera. At ang sabi, sumabog pa sa base ng CPU ang utak ng lalaki ng baril sa ulo ng mga salarin. Pagkukwento pa ng technician, doon ibinasi ni Myrna ang konklusyon sa kababalaghang naganap. May mga kaluluwa raw na nakayakap pa rin sa mga dati nilang pag-aari nang sila'y narito pa sa lupa. Galit ang kaluluwa ng mga biktima. At sa sobrang galit, naghahanap ang mga ito ng karamay sa sinapit. Naging kasangkapan naman si Orlan dahil napasa kamay nito ang isa sa dating pag-aari ng mga biktima. Sinunog ni Myrna ang computer ng asawa. Mula sa abo ng mga alaalay, magsisimula siyang muli.